Hello everyone. Kamusta? Magandang araw sa inyong lahat. Dito kami ngayon ni Mrs. sa aming yard. Panahon na ngayon ng ano dito, yung paglilinis ng yard. Ano na, spring na kasi. So ito, sinasamantala namin yung pagkakataon na maganda yung panahon. Ayan, karamihan ito yung pinagkakabisihan dito ngayon sa Canada. Tapos na yung winter at sana nga hindi na mag-snow. So ayan guys, ganito yung ginagawa namin pag spring season. Kakalaykay, magtatanggal ng mga yung mga halaman na natuyo na, patay na, para palitan na naman uli. Yung iba dito kagaya nito, ito yung pinagtatanggal ni Mrs. Yan natubo uli yan, babalik siya uli. Pero yung iba hindi na, isang bisis lang silang tutubo, tapos kailangan palitan talaga ng bago. Dito obligado na kami mismo yung yung mga may-ari ng bahay o yung ganito, kami mismo yung naglilinis. Dahil wala ditong ayun, walang katulong dito. Kaya ang sa likod, ang dami ko na doon. Kami mismo yung gagawa nito. Yung gawaing bahay, sa loob ng bahay at labas ng bahay, kami lahat yung gumagawa. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga halaman namin. Ito, gaya nito, parang patay na, mukhang wala nang kabuhay-buhay to, pero buhay talaga yan. Ayan, itong isang to, ganun din to, mukha na siyang dry na dry, pero ganun siya pagka winter, na nauubos yung dahon, nalalagas. Halimbawa itong isa na to, ganun din, wala na yung dahon. Ayan, talagang super dry na, pero buhay po yan. Ang katunayan yan, ito, papakita ko sa inyo na yung puno na to ay buhay na buhay pa. Ayun, ayan, kita nyo yung bulaklak na dilaw na to. Ayan, namumulaklak na siya. Ayan siya, simula dito sa puno. So ayan, mga siguro 2 weeks pa, 2 to 3 weeks, yan, mamumulaklak na yan, ng dilaw na yun, mapupuno na yan ng bulaklak. Tapos kasunod nun, magdadahon na siya. Ayan, ganun din yung puno na to, yung malaking puno na to. To guys, itong puno na to, maple. Ayan, maple tree ito. Dito lang gagaling yung maple syrup. So ayan, wala rin kadahon-dahon, wala rin siyang patay na, pero mga ilang linggo lang na yan, sisibol na dyan yung mga dahon niya. So ganun dito. Kaya ngayon ito, maglilinis. Tama, wala akong pasok na halos isang buwan. Yun, tama yung narinig nyo, isang buwan ako o
Mga ilang, halos isang buwan talaga wala akong trabaho. Kaya ito na muna yung pagkakaabalahan natin. Pagkakataon na to. Ayan, ganun din tong grass na to. Magkukulay green ito pagka ano na. Yan, yung naiipon namin na yan. Yan, ilalagay yan dun sa plastic. Yan yung plastic na yun. Tapos sa April, kailan nga ma ang pick up? Sa 22? Yan, ngayong April 22, pipick upin yan. May truck na pupunta dito, mag-iikot para mag-pick up ng mga ganito, yung yard waste. So, kaya kailangan agapan. Pag malaki yung yard mo, ibig sabihin ay malaking trabaho din yun. Yung dito sa amin medyo malaki yung harapan, kaya ito marami-raming lilinisin. Say hi, Jimmy. Say hi to the camera. Say hi. Say hi to them. Come on, say hi to them. Say hi. Say hi. Hi. Hey, my name is Jimmy. Hello. Hello everyone. Hello everyone. And guys, yung buhay dito sa Canada. Yun, magastos din mag-maintain ng ganito. Yan, bibili ka ng halaman every season namimili. Kung gusto mong gumanda yung yard, yung bakuran, talagang magastos. Pero naman, sulit naman. Talagang nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod. So ayan, medyo malaki na yung improvement, malinis na tignan. Masarap din sa pakiramdam yung makakapag gawa-gawa ka dito sa labas ng bahay pagkatapos ng mahabang winter. Ayan, makakahinga ka ng sariwang hangin. Yan, yung lamig tamtaman lang, siguro parang bagyo, ganun lang yung weather niya. Hindi ka rin mapapagod ng gusto kasi hindi mainit. Kailangan triman to para mamulaklak siya, mas dumami pa yung bulaklak niya. So ayan, medyo maaliwalas na tignan. Yan nga pala guys, ito pakita ko sa inyo. Ayan ito tulip. Ayan, sumibol na siya.
dito. Ayan. Sumibol na sila. Ayan. Ayan, paikot yan. Ayan. Medyo malalaki na. Maganda bulaklak niyan. Ngayon, doon naman tayo sa likod. Pakita ko sa inyo yung aming backyard. Ayun. Ayun yung mga na ligpit na ni Mrs. kanina. Ayan, ito yung backyard namin. Ayan yung grass, kulay brown. Ayan, ito naman yung aming taniman, garden, yung mga vegetables, kamatis. Diyan yan. Ito yung ayan, balag ng kamatis yan. Ito puno ng mansanas. Ayan. Ganun din siya, wala pa ding dahon, pero mapapansin niyo ayan. May kunting ano na yan, namumukol na. Ito, ganun din, mansanas din to. Ito yung may tatlong klaseng variety na mansanas. Tapos itong isang to ay plum. Yan, tatlong klase din na variety. Pero ano, hindi pa kami naging successful dito na magpabunga. Sana itong taon na to mamunga na to ng marami. Ayan o, nagsisimula na yung mga bulaklak nya. Maganda yung bulaklak nito pag ito na bulaklak. So yan, ayan o, may sibuyas, yung sibuyas na dahon. Ito malupit to, matatag to. Hindi siya namamatay sa winter. Pagdating ng spring, ayan uli, sisibol na naman. So yan, ito yung aming backyard. Ayan yung likod ng bahay. Ito yung sa amin. Ito yung kay Nadinsky. Ayan, ito yung backyard nila. Ito, mansanas din to. Ito yung mansanas ni Nadinsky. So yun yung aming, ito yung aming pinagkakaabalahan pag ganitong magsa-summer na. Ayan pala, ayan yung tulip dito sa likod, mas maano na, mas malalaki na kasi tuwing umaga dito nauuna yung ano ng araw, yung sikat ng araw, kaya mas nauna sila. Ito, ang laki na nito. Siguro mga next week lang mga isang linggo lang magbubulaklak na yan. So ganun lang. Yan yung buhay dito kapag ano ka, may sarili kang bahay, obligado kang gawin tong mga to. Pag ano naman, nagre-rent ka ng apartment, yan okay lang, hindi ikaw yung obligadong gumawa ng ano, ng mga ganitong gawain. Yan si Mrs. Ayan, mag-hi ka muna. Pagod ako. Pagod siya. So yun, pag nagkaroon ng sariling bahay, yun, talaga lahat ng mga ganitong gawain obligado kang gawin. Actually mayroon naman talaga ding ano, may na-hire pala na pwedeng mag-maintain ng loan. Yun nga lang, pabayaran mo yun, mahal.
Imbis na magbayad kami ng gagawa, kami na yung gagawa kapag day off namin. Kagaya nga ng sabi ko kanina, isang buwan ako halos na walang trabaho, hindi kami na. Tsaka never pa rin talaga kami nagbayad ng para or mag-hire ng company para gawin to. Simulat sa pool nung nakuha namin tong bahay na to, yung paggawa ng pag-landscape, kami lang nag-landscape talaga. Tulong-tulong lang kami, mga bata. Ayun, yung kabila sila, Dinsky. Ayun nga pala yung bahay namin, duplex. Bahay namin at bahay ni Dinsky, magkatabi yan, duplex yan. Dun sa mga nakakilala kay Dinsky. Doon naman sa mga hindi pa, yun yung best friend, close friend, parang kapatid na namin. So yun, kami lang dito, tulong-tulong, nagwilbaro, ayan, lahat yun, nagtanim ng grass, yung mga halaman. So malaki yung na-save kasi kung magpapa-landscape ka nung time na yun na lumipat kami dito, pinakamahina yata nun 3,500. Yun yung pinakamababa yata na singilan. So kami na lang gumawa, bili na lang kami ng mga materyales na malaki na save. Kasi naman ang advantage naman din namin, marunong kami mag-landscape ni Dinsky, kasi may yung kaibigan namin, may company siya na landscaping. So pag day off namin, doon nagsa-sideline kami sa kanya. So yun yung naging advantage namin. Alam na namin gawin yung trabaho, pero di hamak talagang na mabigat, talagang nakakapagod. Pero yun nga, tulong-tulong. Yung dalawa naming anak, so kami lang tulong-tulong. Nagawa naman namin yun, na-approve din naman ng city. Yan nga pala dito, obligado ka na gawin yung yung lawn, yung garden mo sa likod ng bahay at saka sa harapan ng bahay. At may standard yun na kailangan sundin, yung city standard. Pag nagawa na yun, pupuntahan ng city yung bahay para i-check yung gawa kung approve ba o hindi. So ganun dito kahigpit. Yun nga, obligado yung nagmamayari ng bahay na gawin talaga yun. So yun, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Ano pa ba, siguro sa pag yung magtatanim-tanim na kami, ayun, bago ako bumalik ng work sa Burnaby itong end of the month, siguro makapag na kami, pwede na tayo mag-start man, kung mayroon ng mga mabibili, mag-start magtanim-tanim siguro. O kung hindi man, yung pagbalik ko dito end of May yan, sigurado na talaga yun. So ngayon, yung mga nursery, naghahanda na rin sila, nagre-ready na sila para sa itong season na to. Magiging busy na din yung mga yan. So yun, doon kami nabili ng mga seedlings ng mga pananim, kamatis, ano man yun, kalabasa. So yung mga ganun, pati na rin yung mga bulaklak ni Mrs. Ayan siya, nag-aayos siya ng kanyang anong tawag dito? Solar lights. Ayan. Ilagay na natin kasi pag winter tinatanggal ko to para hindi masira. Ayan, inililigpit namin pag winter kasi pag pinabayaan lang, nadudurog, yung lumalambot yung yung plastic niya, lumalambot. So sana gumana pa itong mga to. Yan, mga nakailang season na din to. Tagal-tagal rin. Siguro may 3 season na to na ginamit. Ayan yung mga tinutusok namin dyan sa mga gilid ng halaman. Pagdating ng gabi, nailaw siya.
So yan, solar ano lang siya, powered. Yun, asahan ninyo na yung itong mga darating na mga linggo, buwan, papakita namin sa inyo yung magiging improvement ng ating mga tanim, at pati na yung doon ako excited talaga sa pagtatanim na ng mga gulay or yung kamatis. Yun yung pinaka favorito ko itanim, kamatis, yung cherry tomato. Yun, may mga videos ako nung ganun, pwede nyo i-check dito sa channel. So sa tuwing every season yun nagtatanim kami, sa awa ng Diyos successful naman, happy kami, talagang napakadaming bunga, hindi lang kami yung nakikinabang, pati yung mga kaibigan namin yung bibigyan namin sila. So ayan guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood, at please huwag makalimot na mag-like, share, and syempre pa-subscribe na din dun sa mga hindi pa subscriber, bago lang dito sa channel. At kung hindi naman ay okay din lang, walang problema. So yun, dito na muna at babay na muna pang samantala. Bye bye.